Good morning, Brian. Kumusta ang sitwasyon dyan sa pilot testing ng early voting sa Naga City? Marami na ba tayong mga kababayan na boboto dyan, Brian? Yes, good morning amigo. At narito nga tayo sa Julian Pecaña Elementary School dito sa siyudad ng Naga at nakikita nga natin parating na at nagkakaroon na ng pila dito sa mga pagboto nitong ating mga kababayan na nasa senior citizen at PWD. Kabilang na din yung mga heavily pregnant women na boboto ngayong early voting dito sa Naga City. Amigo, alas 3 pa lang ng madaling araw, nakapwesto na ang ilang mga guro na tatayong electoral board sa mga voting precinct dito sa Naga City, Camarines Sur. Isa kasi ang naturang syudad na napiling lugar na pagsagawaan nitong pilot testing ng early voting. Para sa kaalaman ng ating mga tagapanood, amigo, 2 lugar lamang sa bansa ang magsasagawa ngayon ng early voting. Ito ang Muntinlupa City at Naga City. Nag-umpisa ang early voting, amigo, mula alas 5 ng umaga kanina hanggang mamayang alas 7. Kabilang sa mga botante na pwedeng bumoto sa early voting ay ang mga kababayan natin na kabilang sa senior citizen, person with disability o PWD at mga babaeng 6 na buwan ng buntis. Pwede rin magsama amigo ng mga o ng isang assistor o yung mag-aalalay sa mga PWD, senior citizen at heavily pregnant woman kapag sila ay bumoto at pumunta dito sa mga voting precinct. At para nga sa kaalaman ng ating mga kababayan sa mga botante na pupunta sa early voting, hindi ibig sabihin, amigo, na pagtapos ng alas 7 ay hindi na sila pwedeng bumoto. Pwede pa rin silang bumoto, amigo, at magiging priority pa rin sila sakaling pipila sila mamayang after 7 ng umaga, amigo. At dito nga makikita natin kung paano pumipila yung ating mga kababayan na kabilang sa senior citizen dito sa mga presinto natin sa pagboto. At makikita nga dito, una hanapin muna yung kanilang pangalan dun sa kanilang sa harapan ng isang voting precinct. Pagkatapos nito, amigo, saka sila pupunta rito sa mga electoral board para kumuha ng kanilang balota. At after nila makakuha ng balota at malaman kung nandito talaga yung pangalan nila, ay pupunta na sila dito sa kanilang mga uupuan para makaboto na sila, amigo. At para naman sa ating mga kababayan na senior citizen, amigo, kung wala silang ID, ay pwede pa rin naman silang bumoto, amigo. Kailangan lang ay magdala sila ng patunay na sila talaga ay 60 years old pataas. At para naman doon sa mga kababayan natin na mga bulag, yung mga kabilang sa PWD, ay pwede silang magdala ng isang assistant o aalalay sa kanila para ito at pagsulat ng kanilang mga ibobotong kandidato, amigo. Brian, rinig mo ako, Brian? Yes, amigo, dinig na, amigo. Oo, gusto ko lang itanong ng mabilisan. Yung bang mga kasamang umaalalay doon sa mga PWD, kahit isa lang, pwede na ba silang kasabay na bumoto nila? Sa COMELEC, mga electoral board dito, pwede na silang sumabay dun sa mga kasama nila ng mga PWD, senior citizen na bumoto kung pareha sila, amigo, ng voting precinct. Pero pag hindi, ay hindi sila makakasamang bumoto nung kabilang aalalayan ng mga PWD o mga senior citizen at mga pregnant woman, amigo. Alright, maraming salamat, Brian Baldarahe, nag-uulat ng live mula sa Naga City.